Nakakagulat ito. Dating Pangulong Duterte at Hanilet break na, at isang malaking revelasyon na hindi lang pala si Hanilet, pati 13 na girlfriend ni FPRRD break na. Si Hanilet hindi nagkakaintindihan, call off. Kung sa jowa pa yan, call off muna tayo. Dami mo girlfriend, nandun si Alpotera, nandun si Balaba, tas pabor pa si Sara kay Balaba, pabor si Baste kay Balaba. Si Hanilet, galit na galit, benta bahay. Ano ang gagawin mo kung ang isang dating presidente ay sabay-sabay na nag-break sa 13 niyang girlfriend? Hindi mo itong mababasa sa history books, pero ngayong araw, malalaman mo ang lahat. Narinig mo na ba ito? Maghanap na kayo ng ibang boyfriend. Hindi yan linya sa teleserye, hindi yan meme, yan ang aktual na mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang 13 na girlfriend, kasama na si Hanilet Abancenia. Yes, narinig mo ng tama, 13 daw. At hindi ito chismis, mismong anak niyang si Congressman Paulo Duterte ang naglabas ng revelasyon. Sa isang interview, ibinahagi ni Paulo na pagbisita niya sa kanyang ama, ito raw ang sabi ni FPRRD, sa mga girlfriend o lahat ng common law wife ko. Lahat kasi ng jowa niya, tawag daw niya ay common law wife. 13 sila lahat. Maghanap na kayo ng ibang boyfriend. Siguruhin ninyo yung malaki ang credit card. Bam! Parang movie line, pero totoo. Maging si Hanilet, ang kinikilalang long-time partner ni Duterte, ay kasama sa breakup announcement. Ang tanong, totoo ba ito? Pero teka lang, bakit ngayon? May sakit ba si Duterte? May bago ba siyang plano? Bakit bigla na lang sabay-sabay ang bitaw niya sa minahal niya sa loob ng maraming taon? Ito ang tanong na walang gustong sagutin, pero lahat gustong malaman. May kinalaman ba ito sa politika? O baka naman ito ang kanyang farewell sa personal life niya? Posibleng may iniwang yaman o instruction na rin? O baka simpleng sign ng I'm done with love? Pero teka lang, may mas matinding twist. Ang pasabog. Hindi lang si Hanilet, pati lahat ng 13 binigyan ng blessing. O hindi ito basta break up. This is a formal release with blessings. Ibig sabihin, maghanap na kayo ng bagong mamamahalin with my approval. Tila sinasabi ni FPRRD. Free na kayo, pinapalaya ko na kayo. Pero sana'y yung susunod may black card ha? Na tila sinasabi ng dating Pangulo. Ang tanong, totoo ba ang mga ito? Sa mundo ng tao, dumarating ang panahon ng pagbitaw. Kahit gaano pa katagal ang samahan, kahit gaano ka pa pinahalagahan, may mga pagkakataon na bibitawan ka rin. Lalayo, mawawala, iba na ang mamahalin. Pero ang ating Panginoong Diyos, hindi ganun kaibigan. Hebrew 13 verse 5b, hindi kita iiwan, ni papabayaan man. Sa mga balitang tulad ng kay dating Pangulong Duterte, sabay-sabay na iniwan ang lahat ng kanyang minahal. Napapaisip tayo, ganito ba talaga ang pag-ibig ng tao? May hangganan, kondisyonal, pwede kang palitan. Pero ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, hindi ganyan. Hindi siya nagsasawa, hindi siya napapagod, hindi siya bumibitaw. Kahit makasalanan tayo, kahit ilang beses natin siyang tinalikuran, siya'y nananatili. Ang ating Panginoong Hesus ay tapat. Ito ang kaibahan ng pag-ibig ng tao at ng Diyos. Ang pag-ibig ng tao ay nagsasawa, bibitawan ka, kondisyonal, base lamang sa nararamdaman at nagmamataas. Pero ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus ay matyaga, walang iwanan, unconditional, base sa kaligtasan mo at nagpapakababa para sa iyo. Kaya naman kaibigan, ito ang paanyaya ng ating Panginoong Diyos kapag iniwan ka ng mundo, kapag pinili na nilang iba ang mahalin. Ang ating Panginoong Hesus ay naroon, nananatiling nakatingin, nakabukas ang kamay at sinasabing, halika anak, ako ang pag-ibig na hindi ka iiwan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong wagas na pag-ibig. Sa gitna ng mga balitang puno ng iwanan at pagtatapos, ikaw ang simula ng tunay na pagmamahal. Tanggapin niyo po kami o aming Panginoon Diyos at yakapin. Ikaw ang gusto namin makasama, hindi lang ngayon, kundi magpakailanman. Patuloy niyo pong alagaan, Panginoon, ang dating Pangulo, ang kanyang pamilya, si Hanilet, at ang lahat ng nagkakaroon ng problema sa pag-ibig ngayon. Gabayin niyo po kami, Panginoon, at turuan niyo po kami itungo ang aming puso sa tunay na nagmamahal sa amin na walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus, ang aming Panginoon Diyos. Pinupuri po namin kayo't pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at patuloy niyo po kaming alagaan. At salamat po sa pagtinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy.